Hindi ako papayag. Gagantihan ko kayo. Hintayin nyo lang. Hintayin nyo ang karma nyo. Girl, I'm here. Pisting yawa! Akala ko nakasuot ka na ng gown. Kasal mo ngayon, girl. Bakit hindi ka pa nakapagbihis? Ikaw dapat ang magbihis ngayon. Dahil ngayong araw na to, may susugurin at kakalbuhin tayong babae. Alam mo, hindi kita maintindihan babae, Kay. Ikaw, bigkaon bahog bilat. Akala ko ba pinaghandaan mo itong kasal mo? Tapos ngayon hindi ka sisipot? Hindi talaga. Hindi ako sisipot dahil yung lalaking mapapangasawa ko, niloloko lang ako. Tapos anong gagawin ko? Tutuloy ako? Magpapakasal ako doon sa manlolokong yon? Ang tagal nagkasakit ni James sa hospital. Walang time yun magloko. Yun na nga eh. Ito, tingnan mo to. Tingnan mo yan. 5 beses na yan siyang nakitang may ibang kasamang babae. Totoo nga. Kaya halika na. Samahan mo ako dahil susugurin natin yung babaeng yon. Ang panunugod ay para lang sa mga babaeng walang class. Meron ako naiisip na paraan kung totoo ngang niloloko ka ng James na yon. Salamat, Carla, ha? Kahit pa paano, naging satisfied ako dun sa ginawa natin. Hinakot ko talaga lahat ng kilala kong influencer para ma-share yung post natin. And as of now, meron ng 24,000 likes at 14,000 shares na yung post natin. Sirang-sira na siya sa social media. Narinig mo ba yung sarili mo, James? May pruweba ako. At kahit anong gawin mong pakiusap, hindi ko i-delete yung post na yon. Yun na lang kasi yung tanging paraan para makaganti ako sa inyo. Sa inyo ng babae mong mukhang bilat. Hana, ano? May bago akong update dun sa babae. Talaga? Good! Ano yon? Hana, nakagawa tayo ng malaking pagkakamali at pinaghahanap na tayo ng mga pulis. Pulis? Bakit naman tayo pinakahanap ng mga pulis? Habang busy nga ako sa pamimigay ng kaunting tulong, may maliit na bahay at isang matandang lalaki akong nakita na nakatingin sa malayo. Lumapit ako at nagpaalam ako kung pwede ba akong mag-video habang kasama siya. At pumayag naman siyang magpa-video at pinapasok pa nga niya ako sa bahay niya. Nakapagkwentuhan pa nga kami ni tatay ng saglit, pero nimute ko na lang yung napag-usapan naming iba dahil may mga bagay po na hindi nyo na po dapat malaman. So mga Mima, solo lang daw siya dito, wala siyang kasama. Matagalan daw patay yung yung asawa niya. So mag-isa lang daw siyang naninirahan dito sa bahay na to. At yung kabuhayan daw niya is parang binibigyan lang din siya ng may mga kamag-anak din po siya. May mga kamag-anak din po siya dito sa sa malapit. So minsan binibisita din daw nila si tatay dito para bigyan ng makakain or bigas, ganon. So, kumbaga, mag-isa na lang talaga sa buhay si tatay. Walang anak, walang asawa. Yung meron lang siya, para yung mga kamag-anak na lang daw. Ay, ito tayo, para po sa inyo to ha. Sa inyo po ito lahat. Oh. 2, 3, 6. 9 kilo na bigas po itong bigas natin. Sa inyo po yan lahat, tay. Sobrang tuwa ko nga nung niyakap ako ni tatay, mga Mima ko. Kitang-kita nga sa mga mata ni tatay, yung saya pagkatapos ko siyang bigyan ng bigas at noodles na may kasamang sardinas. Ito tay, para po sa inyo ha. 2,000. Oh.
Naiiyak na nga si tatay sa mga oras na ito sa sobrang saya mga mima ko. Sobrang na-appreciate niya yung perang binigay ko sa kanya mga mima. Nang makita kong naiiyak na si tatay sa tuwa mga mima ko, naiiyak na rin ako. Ang sarap talagang makatulong, lalo na kapag bukal sa loob mo yung pagtulong mo sa kapwa. Pagtapos ko bigyan si tatay ng pera, niyaya ko siyang kumain sa labas mga mima ko. At tinanong ko siya kung nakakain na ba siya doon sa Jollibee. At ang sagot niya mga mima ko ay hindi pa daw. Never pa daw siya nakapasok ng Jollibee at hindi pa daw niya natitikman yung mga pagkain doon. Kaya pagkasabi niya nun sa aking mga mima ko, naintig lalo yung puso ko at agad-agad ko siyang dinala sa may pinakamalapit ng Jollibeehan. Pagdating namin, umorder na nga ako agad at di nagtagal, dumating din yung order namin. At habang kumakain nga kami mga mima ko, nagkikipagkwentuhan din ako sa kanya. Ang sarap din talagang kakwentuhan ni tatay mga mima ko. Pagkatapos nga namin kumain, ay inihatid ko na rin siya sa bahay niya kaagad mga mima ko. At pinagpatuloy ko naman yung pamimigay ko ng kaunting tulong. Tatlo lang? Ako, kayang-kaya ko to. Easy. Ano? Talaga ba? Ang hirap naman ito. Ba yan? Ma'am, excuse me po. May sasabihin po sana ako sa inyo. Oh, Rods, bakit? Ano yon? Paano ba? Aray, sakit! Ma'am, sorry. Sorry po. Pumunta ka ngayon sa guidance office. Now! At bukas na bukas, papuntahin mo rin yung mga magulang mo dito, ah. Guys, ang hirap ng first task. Napag-guidance patuloy ako. Ay, naku. Buti pa to, madali lang. Ha? May barya ka ba? Malibos naman, no. Pangkain ko lang. Sandali lang po. Eto po, Nay. Ang bait mo naman, ha? Salamat, ah. Ano naman kaya yung next task ko? Ay, si Mama? Naku, madali lang yun. Maano po yung pinapanood nyo? Nanonood kasi ako ng movie dito sa Lokloknak. Alam mo, ang ganda-ganda ng pinapanood ko. Pinapanood ko yung Our Fault dito. Ang ganda-ganda. At makakapanood ka pa dito ng movie, anime. Di ba gusto mo yun? Okay, drama, American TV show. Mapapanood mo lang siya ng libre, nak. Alam mo man, napapansin ko, ang blooming nyo ko ngayon. Maganda po kayo ng paganda eh. Sana all. Napansin mo pa yun? Doon namang anak ko eh. Di ko na nga masyadong pinapansin yung kagandahan ko. Diyos ko anak, gumaganda lang naman kasi ako kasi palagi akong nalililigan ng papa mo. Inaaraw-araw ba naman? Ha? Bakit ganun? Dapat na kompleto ko na to ah. Kinompliment ko naman si mama. Bakit kaya ganun? Kinompliment ko naman si mama. Pero bakit? Hindi ko pa rin nakumpleto yung task. Bunso, nakita mo ba kung nasan si mama? Nasa loob pa si mama, ate. Ganun ba? Pero ate, maiba tayo. Napapansin ko, bagong ribbon ka. Taray, new look siya, oh. Ang ganda naman talaga ng ate ko. Ano ka ba? Parehas din naman tayong maganda. Kasi ako yung ate mo. Siyempre, nagmana ka sa akin. Ano? Isang lola na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Okay, wala muna tayong nakakatawa or nakaka-good vibes na content ngayon dahil ang video mapapanood nyo po ngayon ay nakakalungkot marinig, malaman. Gusto ko i-share sa inyo yung nakita ko dito sa feed ko dito sa Facebook. Gagawan ko lang siya ng video. I-share ko kumbaga sa inyo. So ayun nga, may nakita akong post dito sa Facebook na isang lola daw na 85 anyos binuhusan daw ng kaning baboy ng kanyang sariling anak. Grabe. Kung totoo nga yun mga mima ko, grabe naman yung anak na yun. Na kaya niyang gawin yun sa sarili niyang ina? Sa sarili niyang magulang? Mga mima, sinasabi ko sa inyo ang magulang, sila yung nag-alaga, nag-aruga, naghirap sa atin
Nung tayo ay mga musmus pa lamang. Maraming sakripisyo ang kanilang ginawa para lang mabigyan tayo ng magandang buhay. Kaya nararapat lamang po na alagaan at mahalin natin ang ating mga magulang, lalong-lalo na po sa kanilang pagtanda dahil hindi habang buhay kasama natin ang ating mga magulang. Bilang respeto na rin sa ating mga magulang at pagtanaw na utang na loob sa paghihirap na kanilang dinanas ng para lang po sa atin. Hindi ko rin talaga lubos maisip yung mga ibang tao ngayon na hindi sila marunong magpasalamat at magtanaw ng utang na loob sa magulang nila. May iba pa nga na sinasaktan ang kanilang mga magulang lalong-lalo na kapag sila ay matatanda na. At ang masakla pa doon, pinapalayas pa. Ayon sa nag-post nito mga mima ko, ay sariling anak daw ni Lola ang gumawa sa kanya nito. Kitang-kita sa mga larawang ipinost sa social media ang kawawang sitwasyon ni Lola. Alam niyo mga mima, makalola talaga akong tao. Kaya nung makita ko yung post na to, yung mismong picture ni Lola, masyado akong nasaktan mima. Sobrang sakit talagang makita to para sa akin. Kung makikita niyo mga mima, basang-basa yung damit ni Lola at punong-puno pa ito ng kaning baboy. Kaya namang bakas ang kanyang lungkot sa kanyang mga mata. Ayon sa nabasa ko, ginawa daw ito ng anak ni Lola dahil sa hindi daw ito nagbigay umano ng pera si Lola sa kanyang anak. Kilala daw na mainitin at basagulero yung anak ni Lola, kaya walang tumulong sa kay Lola dahil natatakot daw sila na madamay pa. Pinost lang ng isang netizens yung picture ni Lola para daw makahingi ng tulong online. Kayo mga mima, ano ang inyong maiko-comment sa ginawa ng anak ni Lola sa kanya?